Ano ang mangyayari after reservation? Hello, I am Cindy Bernal Hapil, Sales Manager po ako ng Dream House Realty. Sa nagtatanong po, ano na po, Ma'am Cindy, ang mangyayari after the reservation? Okay. Iba-iba po yan. Meron tayong mga project na merong, di ba, after mag-reserve, ina-explain naman po yan ng ating coordinator, yung tumulong sa atin sa pag-reserve, kung ano na po mangyayari after. Kapag may down payment ka po. Kapag may down payment, after 30 days po, automatic, mag-start na po yung unang buwan ng paghulog ng equity. Kung sinasabing 12 months mong huhulugan yung amount na ganito sa ganitong date sa loob ng 12 months. Kasi yun po ang down payment term mo. After naman ng down payment term, mag-update. Anyways, naka-email naman yan, naka-update naman yan sa atin. Ano po, ito pahapyaw lang para may idea ka. So after mong ma-fully paid ang down payment, hihingan ka po ng updated requirements. Bakit, Ma'am Cindy? Nagpasa na kami noon. Ang logic po dyan, dapat makapasa kayo ng latest ESAV for the payment or yung contribution mo, dapat masigurado ni Pag-ibig na hinulugan ka ni company mo or latest payment updated, makita sa date. Halimbawa, papasok ka ng Pag-ibig housing loan on August, maganda, makita yung makita yung record mo na paid ka pala ng July to August. Ayan, yan lang naman ang ibig sabihin ba't hinihingan tayo ng latest mga requirements. Yun nag-e-expire yung date. Barangay clearance, 6 months lang kasi ang iba. So pag pa-expired na yan, kailangan lang naman ng bago. Pwede naman i-email yan sa agent, ipiprint, ipapasa, or ini-email na lang namin sa coordinator yan. Latest ESAV, latest payslip, syempre, alam mo na po ang logic niyan para masigurado na recently, employed ka pa din po doon sa employer na kinuhaan mo ng COE at pinasa mo, as well as the payslip. Lahat po ng may date ay nag-e-expire, kailangan i-update para up to date, updated, kita ang date, yan lang mga ang nais natin ipaunawa para maging open tayo sa pagko-comply na wala nagrereklamo. Ini-explain naman yan after reservation. Ito naman po ay may proseso. Ano po? Pagtiyagaan natin po ang pagpoproseso kasi housing loan po ito. Pag-ibig standard po, kung ano man po ang hinihingi sa amin, yun din lang naman ang hinihingi namin sa inyo. At kailangan mong i-provide, ibigay sa amin kasi kami po ang magpapasa sa developer or sa coordinator. So, ganyan lang po. Again, nag-i-expire na may date, alam mo na po yan, COE, payslip, barangay clearance, Meralco bill, basta kailangan lang pong sundan. Anyways, yan naman po ay pwede naman ang i-email, di ba? I-provide mo lang yung latest. Yung sa ESAB lang po, is kailangan talaga siyang puntahan sa Pag-ibig branch. Ayan, i-attach mo lang po yung virtual mo, virtual screenshot, pero ang kailangan po this year, ESAB po ulit talaga ang kailangan natin. So ayan, nauunawaan po. Ngayon, kapag nawalan ka po ng trabaho, kasi nangyayari yan, mas mataas ang offer ng bagong company from the previous company, huwag kang mag-alala, okay lang naman yan. So ang gawin mo, i-update mo yung, una-una mong gawin, i-update mo yung Pag-ibig. Punta ka sa Pag-ibig, ipa-update mo na hindi ka na po employed dito, ito na po yung aking bagong company name. Sila na po nag-contribute ng aking Pag-ibig contribution. MDF mo, ipa-change mo na din dyan sa Pag-ibig pagpunta mo. And COE, kumuha ka ng bago kasi nga bago na ang employer mo. Payslip, kumuha ka, latest kasi bago na ang employer mo. Magpabago ka na po ng company ID kasi nga bago na ang employer mo. Ganun lang naman ka-smooth kapag nagkaroon ng bagong employer. Okay? Ngayon po, kung alam mo na nag-loan document signing ka na, di ba nagpirma ka na ng mga loan document signing, ibig sabihin po, yung housing loan po ay papasok sa Pag-ibig, magsi-CI na po, magkakandak na po ng CI or background investigation si Pag-ibig, mag-i-email na po yan doon sa HR mo to confirm yung employment mo. Pag nag-reply po si HR na oo, Cindy Hapil po, ano yan, employee po namin yan. So pag ganun, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa ma-loan take-out. Ibig sabihin, huwag po tayong mawawala ng trabaho after mo pong magpirma noong makapal na loan document signing. Okay? Kasi, di ba nag-loan document signing ka ng April? May, walang abog-abog nag-resign ka kasi ang akala mo okay na. Magtatanong po tayo, hindi po,
conforme nagpirma ka na ng loan document signings, approve ka na. Si Pag-ibig po ay may standard time na 6 months hanggang approval, hanggang take out. Aantayin po natin na ma-approve ka o at least makuha mo yung susi bago tayo maglipat ng trabaho or hanggang kailan tayo i-advise na, uy, pwede ka na, approve ka na, pwede ka na pong lumipat ng trabaho. Ang gusto ko lang sabihin po, huwag tayong mawawala ng trabaho habang nasa loob tayo ng Pag-ibig processing ng ating housing loan. Kasi nga, again, babalikan ko, pag nag-email si Pag-ibig sa HR mo at nagtanong, is Cindy Hapil blah 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 in your company? Pag nag-reply ang HR mo na, no, nag-resign po yan last week. Di ba? Ibig sabihin, nawalan ka ng trabaho last week. Ang ibig ko lang sabihin, pag na-found out ni Pag-ibig na hindi ka na-employed habang ongoing ang proseso ng housing loan ng bahay na kinuha mo, syempre po, automatic, 100%, 200%, ikaw po ay disqualified or may notice of disapproval ng loan mo. Okay. Yan po ay napakabilis lang unawain, pero meron pa din po kami na experience na for some reason nagkaroon ng emergency at nag-resign. Loan, ano na po yun? Disapproval. Okay? Disapprove na. Hindi na ma-approve kasi nga wala kang trabaho. I mean, nawala ka ng trabaho nung nag-background si Pag-ibig sa HR mo. So, ganun lang siya ka, bilis unawain. Kapag nangyari yan, pwede naman tayong mag-accept ng one-time notice of disapproval. Mag-chat yan, ay mag-email. Ma'am Cindy, itong buyer mo sa ganitong project na may block and lot, blah, 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 may notice of disapproval. Reason, nakalagay naman doon yung reason sa baba, unemployed. Babalikan kita, ma'am, sir, meron ka po bang bagong employer ngayon? Regular na empleyado na ba ang status mo sa company mo? Mag-a-update lang tayo ng COE, payslip, company ID, MDF, and ESUB. Yan lang. Ipapasa ko ulit yan sa Pag-ibig. Kung may additional payment man, mag-a-advise yan sila. Ibig kong sabihin, may chance pa din naman na ma-approve ka pa din. In the event na ikaw ay regular na empleyado sa bago mong company at kaya mong i-provide yung mga kinakailangang i-update. Okay? So, mabilis lang naman yan. Sana nakatulong itong information na ito sa mga buyer man namin or buyer ng ibang realty. Welcome po kayo. Paki-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Kahit po sa iba kayo nag-reserve, please feel free mag-subscribe para ma-update kayo pag may mga bago akong information na gustong i-share, most especially sa mga location update. Yung update ng construction, magiging daily vlogging na natin yan for Pagsibol Village, Pagsikat Place, and for Pasinaya Homes in Muzon. Kung ikaw naman po ay naligaw sa aking channel for Pampanga, Pagsibol Village, Pagsikat Place, or kung magkakaroon man ng Pasinaraw, not sure, ayan, please subscribe to my channel. Hanapin mo po ako. Ako po si Cindy Bernal Hapil. Hindi ko lang po pwede ilagay dito yung link ng aking, kasi bawal na siya. So, isearch mo lang po, hanapin mo po ako. Sa YouTube channel po, Cindy Bernal Hapil lang din po ang aking pangalan. Mabilis din po yan mahahanap. Maraming salamat!